they are basically persecuting the Office of the Vice President because of the 125 million confidential fund at yung mga budget utilization ng OVP at ng to certain extent ng DepEd. So what they're saying is that in the process of that inquiry, there were several personalities, DepEd officials and OVP DepEd officials na nakaka-receive daw ng pera. At yung perang iyon ay nakalagay sa envelope at binigay daw sa kanila at it has been going on for several months. Okay? At kine-question nila yon dahil hindi daw ito tamang paggastos ng pera ng DepEd. Okay. Now, what Inday Sara is saying is that you, Lisa Marcos, had been giving away money since 2022 pa. Ngayon, palalabasin nyo na yung pera na pinapamigay ninyo ay nanggaling sa pera ng DepEd, sa confidential funds ng DepEd, when in fact, it is not true. Okay? Now, what Inday is saying here is that she can actually prove that the money that these people are receiving are coming from Lisa Marcos. Siya ang namimigay ng pera. Because she has a video. Play ko ha, tuloy ko yung ano. Okay, go. Presidente ka, may speaker ka, na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD? Namimigay ng ayuda? Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, buhag-hag na ninyo dihatanan ang gisubmit na mo sa COA? Ayan. Yun. Okay. Yun. Meron ba yung ano, yung mas buo, yung mas mahaba? Ay, hindi. Kasi may mga nagtatanong kung may threat ba talaga. Ang nagsabi kasi nito, yung isang sa taga Davao, no? Puntahan mo nga yung pinakahuling town hall meeting. Joey. Kay Lorraine. Kay Lorraine Marie. Lorraine, nanonood ka ba? Lorraine Marie. Hello, Lorraine Marie. Hi, Doc. Hi, Lorraine Hello, Marie. Doc. Punta ka sa video na lang, girl, para pinakapabilis. Lorraine Marie, ayan. Lorraine Marie's video. Ang mga nasa 5 minutes, tingnan mo nga 5 minutes. Hindi. Not even this room. Ay, hindi ito. Yung kagabi. Hindi, ito yung pinaka-famous eh. Yung kagabi lang. Yung may threats as? Hindi, yung may threat na. Yung punta ka sa video. Asan yan? Asan ang live? Yan. Hindi, kay Attorney Harry na lang. Ayan, kay Harry Roque na lang. Yung kay Harry kagabi yun eh. Hindi ka po pwede. Under our laws, a grave threat has to be unconditional. Okay, mga 5 minutes. Ay, hindi. Sige pa, mga 6 minutes siguro.
Sige pa, kaunti pa. Sige pa nga. Ano yun eh, lalaki yung nagsasalita. Sige, after kay Pebbles yan. Ito. Ay, hindi yan. Before yan eh. I think mga earlier, mga 3 minutes or 4 minutes. Si attorney ni VP Inday, nung naandun siya, tinatawag siya, at nakikita. Is Attorney Jimmy Bondoc here? Ano pa ba yung mga kasamahan natin? Si attorney, pwede natin po din si Sir Ma'am MJ, okay ka na po? We can call on Attorney Trixie to explain everything that happened on the legal basis din po. Thank you so much. Mali eh. Sige, siguro after nung lalaki. Alisin ang isang bangag na administrasyon. Let me try to unmute her. I will call on the other, at gusto ko rin po sanang hingin sa ito sa mga ating mga kababayan na magdasal po tayo. Alam niyo po ang pinaka-power. Remember Amen. God is all. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Ito. Sa ating sitwasyon ngayon. After niya, So, yun mga lang ang 20 panahon- 23 mga minutes. OFW. You are the voice of your family. And whatever happens in the Philippines, let's Yan, Let me try to unmute her. yung ibinalik mo. Ayan. Ayan, Magandang ayan. gabi po sa lahat. Katina Verona po ito. From Davao City po ako, no? May times ko na po nakasama si Dr. Lorraine at saka sila ni Harry Roque sa ating mga rally. So nakita ko, hindi pa po tulog hanggang ngayon is because doon sa information na ibinato sa akin ng Office of the Vice President na nandoon nga po sila sa harap ng batasan kagabi. So for me, bilang taga Davao, naiintindihan ko at natakot ako sa emotion ni VP Sara kanina. Sa tagal na panahon, hindi po siya nagsasalita ng mga ganyan. Hindi ko po nakita si VP Sara na ganun siya kagalit. Yung lahat ng emotion at lahat ng galit niya ilabas niya kagabi at kanina doon sa kanyang mga interview. The last time and the first time na nakita ko si Inday Sara sa ganyang situation, that was the moment nung merong dinimoli sa amin sa Davao City, na galit si Inday Sara at sinuntok niya ito. At ito din ang ginamit ng mga kalaban upang sirain si Inday Sara. So maybe, kasi iba si Inday eh. Si Inday Sara, siya yung napaka-down to earth person na masyadong mapagod sa mga mahihirap at ayaw niya na merong inaapi na isang sambayan ng Pilipino. So I'm looking forward na, I'm very thankful this opportunity, no, na may binuo si Harry Roque, na tayo lahat ng mga parallel leaders, lahat ng mga grupo ay maririnig din ng ating mga kasamahan kung ano ang mga hakbang na dapat natin gawin. Even though I am here sa office namin and I am admitted because of my rheumatic heart, but still, I am fighting for our country. Yun nga yung sabi ni Tatay, hindi tayo Pilipino for nothing. And thank you very much. Looking forward na ipagpapatuloy natin kung kinakailangan na natin na maraming hindi nakakaalam kasi na before the birthday of Inday Sara, mayroong assassination na ginawa sa kanya ng isa sa mga kanyang mga security guard na inassign from the office of Malacanang. Pero yung mga katanungan yan ay hindi pa po sinagot at hindi pa po yan inilabas ni VP Sara. At iilan lamang kami ang nakakaalam dyan na mayroong informasyon na minsan natakot ako kagabi kaya hindi ako nakatulog dahil kung meron siyang first attempt na ginawa kay Inday, kaya naglabas si Inday ng ganung statement na pwede nila gawin sa kanya ito, pwede lang gawin kung sino-sino yung mga taong involved. Kasi nangyari na nga po yung first attempt. So sana we will pray everybody na hindi mangyayari yung ginawa nila sa first attempt. And thank you so much po sa lahat. Nakikinig lang po ako sa lahat ng information na binabahagi ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ayan. So, Yup. nag-gets yun na. Yun na. Nag-gets yun na kung konteksto. Si Sara ay hindi yan magbibitaw ng mga ganyang salita nang hindi siya Nang wala prepared. lang. Nang hindi siya prepared. Nag-gets yun na hindi siya prepared. Di ba? Yung sinabi niya, yung may video. Oh, may video. Okay? May video. Kumpleto na lahat. Okay? Written instructions pa nga eh, sabi ni Inday. Kumpleto na lahat. Kaya ngayon, nanganganib na, natataranta na sila. Dahil kumpleto na lahat, hindi nyo na alam kung paano lalabas ang mga dapat lumabas. Kumpleto na lahat. Naloka nga kayo, lumabas nga yung
pulburon video ni BBM, di ba? Oh, kumpleto na lahat, no? Kumpleto na. Hindi niya totoo yan lahat. Lalabas at lalabas ang mga bagay-bagay. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayong kamadali. Again, repeat after me. The universe is unfolding as it should. Good, yes. Mhm. Tama. Kakain muna ako ha. Hanggang mamaya pa ba kayo dito? Kakain muna ako. Oo, Oo, dito tapusin lang natin tong yung sa video ni Inday, yung mga issues na ni-raise niya doon. Tapos pwede na tayo mag-end live. sige. Ayun. So yun nga, yun yung isa sa mga nilabas na issue doon ni Inday. First, yung tungkol doon sa envelope. Sa mga hindi hindi familiar doon sa tsaka yung mga bagong manonood dito sa live na ito. Sa mga hindi updated, they are basically persecuting the Office of the Vice President because of the 125 million confidential fund at yung mga budget utilization ng OVP at to certain extent ng DepEd. So what they're saying is that in the process of that inquiry, there were several personalities, DepEd officials and OVP, DepEd officials na nakaka-receive daw ng pera. At yung perang iyon ay nakalagay sa envelope at binigay daw sa kanila at it has been going on for several months. Okay? At kine-question nila yon dahil hindi daw ito tamang paggastos ng pera ng DepEd. Okay. Now, what Inday Sara is saying is that you, Lisa Marcos, had been giving away money since 2022 pa. Ngayon, palalabasin nyo na yung pera na pinapamigay ninyo ay nanggaling sa pera ng DepEd, sa confidential funds ng DepEd, when in fact, it is not true. Okay? Now, what Inday is saying here is that she can actually prove that the money that these people are receiving are coming from Lisa Marcos. Siya ang namimigay ng pera. Because she has a video Meron Because siyang she has- video at written instructions. from Lisa Marcos. Oh, paano ka ngayon, Lisa? Just Oh. like the video of the turkey is extraction. Lahat na may video, tapos ayaw niyo pang maniwala. Ilalabas yung video na yan, hindi mo alam, baka nasa akin na. Charot. Charot lang. Charot lang. Charot lang. Correct. Lalabas yan lahat. Hi, Louie. Kasi naman, hi, Louie. Ngayon, BBM, you have nothing to blame for this. But your wife and Martin Romualdez. Ikaw, Amy, you have nothing to blame for everything that's going on but Lisa and Martin Romualdez. Yes. Kayo, nagbibigyan na kayo na makabalik sa pwesto. Nung nakabalik na kayo sa pwesto, hindi pa kayo gumawa ng tama, mas malala pa kayo sa tatay ninyo. Correct. So anong sabi ni Inday? I Anong mean, if you really want to preserve whatever it is left dun sa father mo, you know, you have to correct whatever your relatives are doing right now. Lisa Do some Marcos sort- or Martin Romualdez. do an Inday Sara, an atonement for your sins, Senator Amy. Yeah. Mm. Yes. Agree Pero ko more yan. than that, Joey and Sas, during that Zoom press conference where I was part, no, sinabi ni Inday doon, number one, si Martin lang daw ang may gusto or may motibo na mapatay siya. Second, sinabi pa rin ni Inday, I'm waiting for them to push it and push it and push it and push it bago ako magsalita. Mm. Yun lang ang sinabi ni Inday. So Correct. now we see the beginnings of, sabi na nga ni Sas, isang namumuong tornado. And once that tornado is formed, there is no turning back. You can never stop a tornado. Hindi na to. Ito na to. No one can stop this now. Yung mga sinasabing wag nag-meltdown, you cannot stop Sarah now. Kasi, bakit mo sasabihin Sarah na wag na mag-meltdown ngayon? 2 years! Ikaw binudol ka, 2 years binabalahura ka, tapos sasabihin mo, tapos ngayon mo pa sasabihin na wag mag-meltdown. That is unrealistic. Only psychopaths don't experience meltdown. Correct. Hindi, unrealistic kayo. Binudol ka, tapos 2 years kang binabalahura, binabaliktad pa ang storya, tapos hindi ka mag-meltdown. Saang universe ito? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? The universe is unfolding as it should. This is a natural reaction of someone na binudol, binalahura, at Tinraidor. tinraidor. At pilit at gusto pang tigihin. At gusto pang tigihin. Tapos sasabihin nyo kay Sarah, wag mag-meltdown. Ano kayo? Psychopath? You are psychopaths. True. Ayun.
So that issue, and then yun nga pati nga yung assassination issue in which sinakyan naman ng palasyo na they take deep concern kineme pati to si putang inang Cheese Escudero na Oo. it is of great concern ganyan na nagbe-behave ng ganyan ang vice president. Na parang Tama. talagang Cheese concern ka sa inappropriate language ni Inday dahil pinagmumura niya kayong lahat. Mm-mm. Pero hindi ka concerned sa mga project na nawawala. Hindi ka concerned sa flood control project na wala namang nakokontrol na flood. At hindi ka concerned sa pinagagawa Concerned ka? at hindi ka concerned sa pinagagawa ng asawa na pinangangalandakan ng kayamanan niya. That is not allowed under the law. Yes. 6713 Republic Act. Because it covers immediate family of government officials. Yes, ipakita nga yung batas na yan na makita ng mga tao. 6713. Kahit pera pa kahit pera pa yan ni Heart Evangelista. She is covered. No one is above the law. Di ba? Yun ang sinasabi nila. O di dapat yan din. Tapos ngayon, concern ka pa dyan. Dapat ikaw, Cheese, mas maging concerned ka sa nangyari sa Sorsogon. No? O, kaya nangyari yun sa Sorsogon dahil yung mga flood control projects yan, ibinulsa. Diyan ka dapat maging concerned dahil ilang tao, ilang buhay, ilang pamilya ang naapektuhan niya at nawalan ng pangkabuhayan at nasira ang kanilang mga pinag-ipunan. Diyan ka maging concerned. Kaya ka nagiging concerned dito, Cheese Escudero, dahil party ka ng predatory elite sa Pilipinas. Yang buong pamilya mo, yang angkan mo, Escudero, ay isa sa mga crony ni Marcos Sr. na kinabang kayo sa pagnanakaw noong panahon na yon. Hanggang ngayon, nakikinabang ka pa rin. Tatay ni Cheese Escudero at one time was the Department of Agriculture or the Minister for Agriculture of Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yung tatay ni Cheese Escudero. Kaya hindi lang sila ngayon. Noon pa yan. Parte na yan sila ng predatory political elites, no? Hanggang nag-crossover na sila sa pagiging oligarko at ngayon ay nasa poder na rin ng showbiz elites, kumbaga, at alta sosyedad, no? Joey Ansas, no? So, yung mga patutsada ni Cheese na ganyan, ano yan behaviors yan of the likes of Katrina Ponce Enrile, where they portray themselves as the real underdogs daw, mga putang ina nila. Kayo ay loyal sa chain of cocaine. Period. 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 COC, COC. POC. Period. Can you imagine, pinagtutulungan nyo si Inday, kayong lahat na nandyan? Hindi, naluloka kayo. Isa lang yan, isang babae. Walang budget. Walang pera. Walang perang pambili ng mainstream media. Can you imagine, yung kalaban nyo, isang babae. Kayo lahat, isa laban sa 100. Naluloka kayo? Bakit kayo naluloka? Dahil alam nyo ang taong bayan kung anong sinasabi ngayon ni Inday Sara, yun ang gusto nilang sabihin sa gobyerno ngayon. Yan kayo takot. Hindi ba? Dahil yung mga tao tahimik lang, yung mga media dyan tahimik lang, pero yung mga media dyan, alam nilang sinasakal sila. Alam ko yan. Dahil may nakausap ako noon na isa may-ari ng media na takot na takot. Ang utos niya sa mga tao niya, kung wala kayong ibalitang, kung hindi magandang balitang ibabalita ninyo, wag nyo na lang ibalita tungkol kay Marcos. Ano kayo ngayon? Yung mga tao yan ang inaano na putang iyang sinasabi ni Sara sa tingin ninyo. Kagabi, kasama ko naman yung mga, nung Friday night, kasama ko naman yung mga mainstream media, doon ang TV5, doon ABS-CBN, doon GMA, they saw that the medical team of the OVP was not allowed to be inside the HOR premises. Ayaw nila It's a violation of human rights. Hindi nila. Takot. Nakita mo ikaw. Pero Sas and Joey, no? Even Joel Chua, sabi ni Inday when she revealed it, na lumalapit yan after everything is done sa mga hearings na yan, when naka-off yung mga microphones nila, sabi ni Inday, si Joel Chua, and I don't know about the other congressmen, lumalapit daw sa kanya, sinasabi, Inday, pasensya ka na, kasi kailangan namin ng pera, kasi mag-i-eleksyon na. Sinabi yan ni Inday, lumalapit si Joel Chua sa kanya, at humihingi ng dispensation. I have great respect dito kay Isko for calling out tong si Joel Chua at si Valeriano. At Abante. Congressman sa Manila. He's calling them out. Isko Moreno. Saludo ako. Yeah. Ito na sinasabi ko sa inyo, di ba? From an astrological perspective, 2025, you will see a shifting of alliances. Why? Because Sara, by saying na kung tetigihin ako ni Marcos Araneta at Romualdez,
May nasabihan na ako na pag tinegi nila ako, huwag kang titigil hanggang hindi rin sila matitegi. Okay? Yang sinabi niyang ni Inday, open now a space for courage. Dahil kung sabi yan ni Inday at hindi niyo mapabagsak si Inday sa sinabi niyong yan, kasi this is na, kaya nga the ball is now in their court. Yes. Kaya imagine, sabihan ko ng Vice President, wala kang Yes. magawa. Yes. Yung mga tumatabi-tabi ngayon sa inyo ngayon, pwede pala to. Unti-unti ang malalasag sa inyo. Dahil kayo, loyal to the chain, kayong mga nakikinig ngayon na loyal to the chain of cocaine and corruption. Hindi nyo malalabanan ang konsensya ninyo. Unless, of course, no, talagang you are involved in cocaine and corruption. Pero hindi kayo lahat ganon. Diba? Yung iba sa inyo, parang katulad si Inday, nagtitiis lang. Noon. Ngayon, na nakita nyo na, yung pinaka number 1 na nagtiis ay pumiglas na, pumapalag na, at hindi lang pumapalag, talagang binabalahura niya na itong mga to. And she's bringing the fight to their doorstep, Sas. To their- Everything. Nandun siya sa HOR compound. Inside one of the rooms. Grabe. Alam niyo, saan kayo nakakita? This is one of many reasons why I love Inday Sara. And she is the woman that every Filipina should adore, should admire, should be followed. Saan nakita ganyang katapang na babae, putang ina, kalaban niya House of Representative. Pumunta siya doon, nagstay siya doon, mag-overnight siya doon, sasamahan niya yung tao niya. I think Tapos nag-press ko ng the gano'n. character of Inday Sara is not debatable. Oo. It's not debatable, yung tapang ni Inday. Ayun. Tama. Diba? Nakakaloka. Kuya, ano pa ba yung mga ibang yung ibang minention niya dun sa yung press con na Zoom? Yung where she mentioned yung Sinabi pa rin niya, no, na si Martin Romualdez is involved in Pogo, na they are taking down the Pogo competitors of the Pogo of Martin. taking money from drugs, from Pogo, and Taking money other... from Pogo, from drugs, smuggling, no? Halos na lahat na ng illegal, no? Sinabi ni Inday, no, na may parte doon si Martin Romualdez. Second, and hindi ito napag-usapan, sinabi ni Inday during one of their campaign sorties, magkatabi daw si Inday at si Martin sa eroplano. At nagrereklamo itong si Martin Romualdez, no? Dahil wala siyang pera for campaign. Kasi ang mga contributions daw for the campaign of the unit team ay hindi ginagastos at hindi binibigay ni Liza Marcos at ni Bongbong Marcos. At ang sabi ni Inday kay Martin, no? Okay, yan ang problema mo. Yung lahat ng contributions for me ha, not for the unit team. Ang sinabi ni Inday, campaign contributions for her personal campaign as VP, kunin mo na lahat, Martin. Kunin mo na lahat. Kasi walang perang pumapasok sa campaign kasi ayaw bitawan nitong si Liza at si Bongbong. Ganon yun. Kaya ngayon, at binabawi na daw. No? Even that National Treasury, sinasabi ni Inday, pumupunta daw yan si Martin. Na ito akin to, ito akin to. Kasi bumabawi daw doon sa mga ginasta nila doon sa campaign. Grabe. Kuya, let us unpack that yung minention mo na yan, no? Let us unpack that. Kasi, basically, ang inopen doon ni Inday, and, you know, kaya ako bilib ako dito sa babaeng to. Nilabanan nito yung terorista eh. Magaling sa taktika tong babaeng to eh. She mentioned, basically, that si Martin Romualdez nagwa-wine, na wala siyang pera. Na yung campaign funds ni Bongbong at ni Liza, hindi siya binibigyan. Now, if Bongbong and Liza are going to hear this story, putang ina ka, Martin. Putang ina ka, ano yung sinasabi mong ganyan? Anong hindi ka binibigyan ng pera? Kaya Sino nagsabi niyan? sino eh? Ipalipin natin, huwag nyo lang ikukwento, i-play ninyo yung eksaktong sinabi. Hanapin Hanapin ko yung clip, kasi it was during the press con, naka-zoom kami. Hanapin ko yung clip, no? At kung may mga nandito sa followers na yon, no? Naka-live yon sa Zoom ata ni Doc Lorraine ba yon or kung sino hanapin yung clip. Hanapin ko dito sa nandito Friday sa yung first press con, no, nandoon pa sila sa room na 304 ni Attorney Lopez doon sa doon sa HOR. Ito yun. Ito yung full na interview. Ito yung full na interview. Kinap ng Manila Bulletin. Okay. Just, moderate. JC, ako na lang mag-moderate. This is the full the full You can hear me, no? briefing na part in there. Yes, Jason, you're raising your hand. Yes, ma'am. My question po. Sa nangyayari po ngayon, dito po sa
Office of the Vice President. At ngayon, tinap na po nila yung mga kapulisan. Can we still trust this government na? Teka lang ha, nakaitiyo daw eh. Okay. Nakitiyo daw, nakitiyo. Nakita mo ang press con ko, di ba? Don't recognize anybody above me. Yun. Lagi nilang sinasabi disrespectful kami. Di ba? Eh sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. Di ba? Nagagawa ko yun. Kasi Vice President ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan. Magagawa ba nila yon? Hindi. Tumatahimik na lang, kumitiklop na lang. Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. Hindi. Bastos sila. Bastos din kami. Okay? Yes, sir. Ma'am, good morning po ma'am. Sorry to ask this question kasi of course after this po ma'am magkakaroon naman po ng statement yung mga congressman natin, yang goons, sasabihin nila it's all drama and all. Ay siguro ma'am agahan niyo na po siguro rejoinder sa kanila kasi I know na after this ma'am magkakaroon naman po sila ng statement, parang babaliktad nila yung sitwasyon at babaliktad nila yung opisina ninyo ma'am. Siguro that's for me for my end dito for my Asan last yung question. nagtataas ng kamay na icon? Okay. Ay, sorry. Hold on na. Okay. Yes. Kasi ganito yan. Alam natin lahat, di ba? Sobrang kahayahay ang House of Representatives. Wala yan silang trabaho ng Friday. In fact, inaantay namin ang request, ang MR ni Attorney Lopez. Sandali, kumakatok. Ay, sorry. Ay, sorry. Dalawa kasi kaming lawyers working here. Ako yung nasa loob na lawyer, nasa loob ng room. And then there's another lawyer outside of the room. So dalawa kami na nagtatrabaho. So yes. So alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Tinawagan niya ako. Sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako. And then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang, paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yun, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid. Teka lang address lang natin si Marlo Santibanez. Sabi niya magla-live lang, ilalatag pa ang GCash number. Online palimos pa more kadiri, wala kayong trabaho na marangal. So, ang gusto ninyo, mas marangal ko sa politiko may tatanggap ng pera. Marlo Santibanez. Paano naman hindi ito naging marangal? Eh lahat Ano naman ng yung ginagawa namin putang ina mo ka Marlo Santibanez? lahat naman ng political blogger nagtatanggap ng tip from their viewers kahit sa United States. Are you going to say na si Joe Rogan, na si lahat naman? Ay, Chusera. Or Lex Fredman. Oo nga, or si Glenn Greenwald, hindi marangal. Wala na kayo, ang hindi marangal, kayong loyal to the chain of cocaine and corruption. Period. Okay, tuloy na natin. Tagalin mo na yan si ano. Mga sapa, Monday to Friday, mga government employees. And then we have a House of Representatives. Monday to Thursday lang ang trabaho.
The civil service should rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Wala nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang violate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin niyo, I violated security regulations? Ano yun? Wala naman akong dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now. Na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. Diba? So yes, hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Yan pa yung isa sa in-emphasize pala ni Inday, and I think we haven't discussed it yet. Yung Hmm. order kasi nailipat si Attorney Zuleika papunta ng Women's Correctional kasi base raw yun sa resulta nga ng hearing nila, ng meeting nila. Na alam naman natin na walang pasok sa Congress ng Friday. For those who do not know, for those who are not aware, ang Congress 4 days a week lang ang trabaho niyan. Dito sa batasan, 4 days a week lang ang trabaho niyan. Wala yung trabaho ng Friday. At eto, matagal ko na tong alam kasi meron akong mga kakilala at kaibigan na nagtatrabaho dyan sa Congress eh. So 4 days a week lang sila. 4 days a week lang sila. At natatawa nga rin ako dun sa ini-issue nila kay Inday yung may pera, yung nagbibigay ng cash sa mga government employees, dun sa mga certain positions and whatnot. Sa Congress, they are known sa ganyang klaseng practice. Yung bibigyan nila ng cash yung mga tao nila, yung mga regular employees. Bibigyan nila ng mga pera-pera yan. Galing sa iba't ibang mga congressman, nakaka-receive yan ng mga yan. Meron silang ganung practice. So parang Tapos- talaga, kayo yung offended dito sa klaseng dito sa klaseng practice na to? Joey, I remember in one of the Quad Committee hearings ba yun or sa Blue Ribbon Committee, I think it was Akop who said, because referring to the envelopes, ang sabi niya, bakit may order si VP Sara sa opisina niya na no gift giving allowed?
tapos namimigay siya doon sa mga tauhan daw niya. Mismo kaming mga congressman, nagbibigay kami sa kanya, tinatanggihan niya. Inamin niya ni, I don't know if it was Akop or Abante ba yun? In one of those quad committee hearings. So that validates your statement na mayroon talaga silang ganyan, no? Pagbibigay. Oo. Pero sila ganyan, lalo na pagka may sobrang budget sa Congress, yung mga dineclare nila mga services. Yeah, Nagiging normally incentive. it's the travel expenses and professional services. Yan. Oo. Ayun. So, na ano talaga ako na parang talaga, itong Congress talaga, you are offended dito sa mga envelope. Mas malala nga yung envelope nyo dyan eh. Sino ba Saka, naniniwala? Kayo mga nasa Congress, yung mga regular employees dyan sa Congress, sabihin nyo mali ako. Oo. Sabihin nyo mali ako. Ang dami yung bonuses dyan. Oo. Ang dami ng mga bonuses dyan eh, yung mga hindi sanction ng ano. Kasi meron namang, to be fair, fiscal autonomy yung Congress. But they are known to do that. Yung meron silang pamudmud na pera sa bawat isa dyan. Parapol nga lang, 1 million yung yung premyo. Oo, correct. Saan na kinukuha? Maganda kayo maging empleyado ng maganda kayo maging empleyado ng Congress. Oh yes. Ayun. Anyway, ayan. Sige, ituloy. Guys, panoorin na lang rin natin ng buo. Then after we finish this video, let's discuss salient points. Pagkatapos, yan. After ito, na tayo. Wrap up. Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility. Wait, Because nandito lahat ng mga spoiled brat. Pause. Okay, ito ang isa sa ating mga national poets, si Rebecca T. Año Nuevo. Inday Sara has crossed the Rubicon. Ang malinaw, may threat sa buhay niya. Iyan ang nasa loob ng statement na hindi joke. Kung mamatay siya, may pumatay sa kanya at 3 demonyo lang ang may kayang gawin yan. Kaya Rido, she is returning the favor. Ubos kung ubos, na puno na ang salop, walang areglo. Hindi lang wala pang kaaway na katulad ni Inday. After Digong, wala tayong totoong kakampi na para sa bayan sa ganitong maligalig na panahon. Listen to your poets like Miss Rebecca T. Año Nuevo. Okay? So, nagets yung sinabi ni Inday, ang sinabi sa kanya sa House of Representatives, may threat daw sa buhay ni Inday sa loob ng House of Representatives. So, sino lang ba pwedeng maggawa ng kung anuman laban kay Inday sa loob ng House of Representatives? Sino? Nagets yung sinabi ni Inday? Sinabi sa kanya, kaya i-repeat mo nga yun, girl, para malinaw sa lahat. Ayan. Inday Sara Duterte has crossed the Rubicon. Ang malinaw, may threat sa buhay niya. Yung sinabi ni Inday. Yung sinabi ni Inday. Akala ko itong comment. Okay, sorry. Ikaw ha? Gutom na. Sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng DPSPG yun? May I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country? And only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo? Diba? I-repeat mo yung sinabi sa kanya na may threat sa buhay niya. Yung may threat. May threat sa loob ng House of Representatives yung sinabi raw sa kanya. Ayan. Yan, sige. I think okay na yan. Di ba trabaho ng DPSPG yun? May I just say? A few seconds. Back pa, girl. Back pa. Ng mga spoiled brat. Yun. Ayan, After done. Kung ano na whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito, and then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? Pause. Nagets yung sinabi niya. Security. Sinabihan niya na tumalis siya kasi may threat sa buhay niya sa loob ng House of Representatives. Oh, sino ngayon ang magte-threat sa kanya sa loob ng House of Representatives? Yun.
So, nahuhuli na sila. Huling-huli na sila. Gusto nilang tegihin talaga si Sara. Okay. Baka pwede natin i-speed up yung speed level, Bex. Naka-ano na yan, naka 1 point, sige, 1.5 ko. Naka 1.25 na yan eh. 1.5 mo. Yan. Ayan. Go. Because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh, di ba trabaho ng BPSPG yun? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country and only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo? Di ba? After ako na-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, homailing me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Nyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, ano sinasabi nila? Pagkatapos, pag-noot ng mic, pag wala ng media. Pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Naihito siguro sa panty si Joel Chua dyan. No? Nung minura ni Inday Sara, Tapos sinabi pa na lumalapit sa kanya. Pasensya na. eh yung pala gusto ginagawa, putang ina mo eh. Tapos pinutang ina ni Inday. Sagot! Joel Chua! Sagot! Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos, ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Alam mo, nagsigawan kami nun sa nagsigawan kami nun sa Congress. Nakamute ka be. Ilan ang nanood yun sa Manila Bulletin? Pakita nga. Sa Manila Bulletin, 500,000 views. 500K views. Okay, play. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. Hi, this is Reg. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka ng posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala ka kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan, ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin
gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka, na-involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Jose Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap. Eh nagsasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin, hindi tapos ang audit namin. Tapos, uhaghang na ninyo dihatanan ang isubmit na mo sa COA. Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordova. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit, sasabihin mo na mali kami? Pause. Pakitanggalin si Kid Wanderer, Ma'am Shi. So, sino ang video? Kanina yung video? Gamaliel Cordova, yung Cordova. chairman commission Ikaw on, ang appeal. So, audit. so inanuhan siya, sinadalan siya ng video. Mm. Siguro. So, Lisa Marcos, may video ka. Yung COA auditor, may video din. Video Si din. Martin, may video din. Kaya gusto niya talaga. Talking about, we had been talking about that sa SED, that COA is compromise. Since nung binigay ng COA, yung mga confidential documents sa HOR, compromise na ang COA. Yeah, because they violated certain rules on the disclosure of confidential and intelligence funds related documents. Mhm. Mm. Ito, Gamaliel Cordova. Yeah, Gamaliel Cordova. Cordova yata, Cordova. COA chairman. Chairman yan ng COA.